Sa gitna ng walang prenong pagtaas sa presyo ng langis, huli camp ang pang-hold up sa isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo, Cavite kagabi. Ang isa sa mga suspect nakipagbarilan pa sa mga pulis. Huli rin ang kanyang kasabwat na isang menor de edad. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang motorista nagpapakarga sa gasolinahang ito sa Barangay Poblacion 1, General Emilio Aguinaldo, Cavite, alas 7 kagabi. Nang dumating ang dalawang sakay ng motorsiklo na ito at pumila na parang regular lang na customer. Bumaba ng motorsiklong dalawa at humanap ng tiyempo. Habang abalang dalawang pump attendant, doon na sila bumunot ng baril at ng hold up. Tinutukan ng baril ang dalawang pump attendant at saka mabilis sa inagaw ang mga bag nilang naglalaman na maghapong kita bago sumibat. Naiwan naman ang mga biktima na humihingi ng saklolo. Hinabol ng pulisya ang mga suspect na umabot hanggang sa Alfonso, Cavite. Nagpapatok pa ang mga suspect pero hindi pumutok ang gamit nilang improvised shotgun. Nagtangka pong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding pulis. Kaya napilitan po na magpuputok ang ating mga pulis. Gumanti ang pulisya at tinamaan sa balikat ang nagmamanehong suspect kaya sumemplang ang motor. Inaresto siya pero nakatakas ang kanyang kasabwat. Sobrang bilis daw ng takbo. Dahil nga po gabi na ito, doon po ito talaga tumakbo sa masukal na lugar. At sabi nga ay doon din daw po ito nagpalipas ng gabi. Sa pagpapatuloy ng follow-up operation kaninang umaga, natunton ay isa pang suspect at nakipaghabulan sa mga pulis. Nagtago pa siya sa ilalim ng nakaparadang sasakyan, pero huli pa rin. Ayon sa Cavite Police, na-recover sa mga suspect ang halos 100,000 pisong cash na ninakaw nila. Pati ang ginamit na motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at isang patalim. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect. Sila po ay talamak sa pagnanakaw po sa Aklan area, Naik, Granate. O sila po ba ay miyembro ng isang grupo na siya pong involved sa mga nakawan. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kulang 15 oras na lang bago mapaso ang ibinigay na deadline ni US President Donald Trump sa Iran para makipagkasundong wakasan ang gera. Kapag hindi nangyari yan, asahan na raw ang complete demolition ng Amerika sa Iran. Ang posibleng epekto niyan sa bansa at sa mga OFW alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa mga civilian power plant at mga tulay sa Iran kung hindi raw gagawa ng kasunduan ng Tehran para tapusin na ang giyera. 8 a.m. bukas, oras dito sa Pilipinas, ang itinakdang deadline ni Trump para sumunod ang Iran sa mga kondisyon ng Amerika. Hiling ni Trump sa Iran, isuko ang kanilang nuclear weapons at buksan ang Strait of Hormuz. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Pinal na raw ang deadline ni Trump, pero dati na rin niyang binago ang mga itinakdang deadline. Tumanggi naman siyang sabihin kung merong civilian targets. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want would to say tell is you that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Kasunod ng banta ni Trump, nananawagan ng Deputy Sports Minister ng Iran sa mga kabataan, mga atleta at cultural at artistic figures na bumuo ng human chain sa mga power plant sa kanilang bansa. Dagdag niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura. Nauna na ring nagbabala tungkol dyan ang United Nations. They would constitute violations of international law. And I think whether something is a crime or not a crime would have to be decided by a court. But
any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ang Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran, no? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and for another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Nasa 800 ang bilang ng mga Pilipino sa Iran sa ngayon. Sa buong Middle East naman, aabot sa 2.2 milyon ang mga Pinoy. Sa mga nakalipas na linggo, nagpapatuloy ang isinasagawang voluntary repatriation sa mga Pilipino sa mga bansa sa gitnang silangan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Kung gaano kabilis sumipa ang presyo ng produktong petrolyo, hindi naman daw yan agad-agad bababa ayon sa Energy Department. Sabi pa ng dating kalihim ng DOE, baka malabo nang bumalik sa dati ang presyo ng mga ito. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Emil, ika-5 linggo na nga ng mega oil price hike. Ang presyo ng produktong petrolyo doble na mula noong isang buwan. Kaya naman ang isang dating Energy Secretary, huwag na raw asahang babalik pa sa dati ang presyo ng langis. 160 pesos per liter na ang diesel sa ilang mga gasolinahan sa Quezon City. Sa Batanes, umaabot pa sa 164 pesos ang kada litro nito. Halos 20 pesos kasi ang taas ngayong linggo dahil sa patuloy pa ring giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pero dahil wala pang indikasyon na huhupa ang tensyon sa gitnang silangan, hindi inaalis ng Department of Energy ang posibilidad ng mas masidhipang taas presyo. Is it going to reach 200? I really do hope it won't, no? And I don't think it ever happened, that's a but it's a possibility also, kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa, and I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Ang DOE na mismo nagsabi, sa loob lang ng isang buwan, dumoble na ang presyo ng mga produktong petrolyo. In a matter of 1 month, our price has gone up to more than 100% increase, no? So sobrang, this is like by far the fastest and the highest increase of our oil prices. Sinilip ng GMA News Research ang datos ng DOE at kinumpara ang presyo bago at pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan. Ang pinakamurang diesel noon, nasa 48 pesos lang kada litro ang presyo. Pero ilang linggo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28, nasa 125 pesos per liter na ang pinakamurang diesel ngayon. Higit doble ang tinaas. Ang pinakamahal naman na diesel noon, mahigit 73 pesos per liter lang. Pero pumapalo na ngayon sa mahigit 170 pesos na mas mataas ng halos 100 piso. Ang pinakamurang gasolina naman noon, nasa mahigit 52 pesos per liter lang.
Pero ngayon, nasa mahigit 87 pesos na. Ang pinakamahal na gasolina naman, higit 77 pesos per liter lang noon. Pero halos 120 pesos kada litro na ngayon. Bago ang giyera, nasa higit 77 pesos per liter ang pinakamurang kerosene. Pero nasa halos 158 pesos per liter na ngayon. Higit 100% ang tinaas. Ang pinakamahal na kerosene, nasa higit 98 pesos per liter noon. Pero ngayon, nasa 178 pesos per liter na. Ang masaklap, sabi ni dating Energy Secretary at late Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo. Bagay na sinang-ayunan ng kasalukuyang Energy Secretary na si Sharon Garin. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat. Dahil maraming infrastructure na nasira. There is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. 900,000 barrels ng petrolyo ang inaasahang darating ngayong Abril. Pinag-aaralan na rin ng DOE ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Pag nag-worsen si Middle East, at least we have other options like Americas or even Africa, Australia. So kailangan mag-open tayo ng agreements there so that we can access also from other countries. And then next is that what types of products we procured more than 1 million barrels of diesel. Next is LPG, and then I think we are targeting about 2 million with the budget that we have been given, 2 million barrels. Ayon kay Secretary Garin, matapos ang pulong kasama ang DBCC o Development Budget Coordination Committee, wala pa raw desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspinde ng excise tax. The difference kasi on excise tax kasi is it is being charged upon entry into the country, meaning upon importation. So pag na-import mo na, nakabayad ka na. So everything that we are selling now, that it's within country, which is 50 days of supply, excise tax have been paid already for that. Kahit i-announce mo mag-excise tax suspension ka na today, that won't be felt yet kasi nabayaran na kasi, di ba, nag-stock up tayo. Emil, ayon nga sa Department of Energy, hintayin na lamang daw ang desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspende ng excise tax. Pero hindi raw agad mararamdaman yan. Yan muna, latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Mas masahol pa sa pandemya. Ganyan kung ilarawan ng isang jeepney driver ang araw-araw na pasakit na kanilang pinapasan dahil sa kakarampot na kita mula ng magmahalang langis. Ang panaghoy ng mga tsuper sa pagtutok ni Mark Salazar. Kada araw, pahirap ng pahirap ang laban ng mga tsuper. Silang pinakaunang pinadapa ng oil crisis. Ang pinakauna rin bang bibitaw? Tuwing bibiyahe po kami sa umaga, magulo yung isip namin kasi hindi namin alam kung tutuloy ba kami kasi ang taas ng diesel. Baka mapunta lang sa diesel yung ipapasada namin. Kung hindi naman kami tutuloy, hindi namin sure kung may pambibili kami ng pagkain bukas o sa susunod na araw. Kaya laban lang talaga. Laban lang, sabi nga ni EJ na pinasok na rin ang pagtitinda ng 3-in-1 coffee at cup noodles sa kanilang terminal sa Las Piñas para makadagdag. Dahil nga po sumapit sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap po yung biyahe, kaya naisip ko po na mag-sideline para makadagdag din po sa income namin. Ayong kita ko po sa paninda na 250, 300, nakakadagdag po yun sa kinikita ko sa jeep. Yun yung binabudget namin. Nag-viral naman online ng tsuper na si Alan matapos tumirik ang kanyang jeep sa rutang Alabang-Zapote.
Natuyuan siya ng diesel dahil tingi-tingi na siya kung magpakarga. Nakuna ng pasahero ang humahangos na si Alan para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya sa mga naabala niyang pasahero. Kaya po ako sa mga pasaherong iba kasi nagbumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Si Alan, si EJ at iba pang tsuper sa ruta nila ay nagte-take home na lang ng 250 to 300 pesos sa 12 to 14 hours na pasada. Sa totoo lang sir, yung kinikita namin ngayon, halos pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Ngayon po hindi na talaga kaya, napupunta na lang po sa diesel. Dumaing din sa amin ang dispatcher ng terminal ng jeep sa Alabang na hindi kasama sa ayuda na para bang naiiba pa ang kanilang kwento. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Paano na yung pang-araw-araw namin pagkain kung wala nang biyahe ang jeep? Sa rutang Lagro, Anonas sa Quezon City naman namin nakilala si Jose Hugaban. Sa 3 dekadang laban niya sa kalsada, ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na para bang walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Mas basahol pa nga sa pandemic ito. Wala na ngayon eh. Wala na kinikita. Hindi mo naman masisi ang mga tsuper kung ngalay na sila sa pagkapit. Habang hinahangaan mo naman ang ibang fight till the end. Ano na lang sa operator yung jeep, i-surrender na lang pag hindi na po kaya pag mapupunta lang sa diesel. Mahirap kasi sir na pilitin mo naman. Yung lagi-lagi biyahe, wala talagang mangyari. Kasi may 2 anak po ako eh. So hindi pwedeng sumuko na pag mahirap yung biyahe, itigil ka na, hindi po pwedeng ganun yung maging mindset eh. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos na pag-iigpit ng DILG, halos 70 individual agad ang nasampulan at hinuli sa Quezon City dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Karamihan sa kanila, mga menor de edad na nasa kalye kahit gabi na. Nakatutok si James Agustin. Sinuyod ng mga pulis ang mga kalsada at eskinita sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City sa ikinasang Oplang Galugad mag-alas 11 kagabi. Inabutan ng ilang minor de edad na nasa kalsada pa kahit curfew na. Inimbitahan sila at kanilang magulang sa barangay hall. Sinita naman na 3 minor de edad na nasa kalsada pa. Mga residente pala ng Las Piñas at Caloocan. Pauwi na raw sila matapos dalawin ng kaibigan. Anong rason mo? Bakit mo kinakamusta? Kung okay lang po siya dito sa kanila. Makipag-ugnayan ng social worker sa kanilang magulang. 19 minor de edad na nahuling lumabag sa curfew. Kabilang ang 3 anak ng babaeng ito. Naglamay po ako sa baba po. Na di ko alam, umakyat pala sila po. Pero pinagsasabihin? Oo, sinabihan ko po paggabi na umuwi na kayo sa bahay. Sabi ko sa kanila. Ayaw makinig matigas yung mga ulo. 5 lalaki naman ang walang damit pang itaas ang nasita. Ang isa na aktuang umiinom sa kalye. Naginom po ako, pakita po ako, kaso nasaktuhan po ako. Ano ba okasyon? Wala naman po, pampantok lang po sa akin. Nagsagawa rin ng Oplang Galugad ang Laloma Police sa Barangay Apolonio Samson at Barangay Manresa. 13 lalaki ang naaktuhang walang damit pang itaas. 7 minor de edad ang lumabag sa curfew. 34 naman ang naitalang may paglabag sa batas trapiko. Sa Cubao, ilang lalaki rin ang nahuli dahil walang damit pang itaas. Sa Kabuuan, 87 ang natikitan sa iba't ibang lugar sa lungsod. Dati na nagsasagawa ng Oplang Galugad ang QCPD. Mas hihigpitan lang daw kasunod ng utos ng DILG na paigtingin ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Bawal na rin ang mga nagiinuman sa mga kalsada, mga walang damit pang itaas, at mga nagvivideo kay paglampas ng alas 10 ng gabi. Paigtingin po natin ang ating police visibility, especially during night time. Nandiyan po yung alam namin kung saan yung crime prone areas. Kung pwede po sana makipag-cooperate kayo. Ginagawa naman na po to, but by this time, mas marami po tayong personnel yung dinibote. Inisyo ng ordinance violation receipt ang mga nahuli. May multa ring 1,000 hanggang 5,000 piso, depende sa ordinansang nilabag. James Agustin, nakatutok, 24 oras. Namataan umano sa Vietnam ang negosyanteng si Atong Ang na wanted sa patong-patong na kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero.
Kinukumpirma pa ng DILG ang impormasyon at pag nakumpirma ay kaagad daw mag-a-apply ng formal extradition para maibalik si Ang sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Magtatatlong buwan na mula nang lumabas ang unang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ipinaaresto siya ng korte sa Santa Cruz, Laguna dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa 19 na sabongerong hindi na makita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. May hiwalay ring arrest warrant na inilabas ang korte sa Lipa at San Pablo. Sabi ng DILG, maabot na sa 200 lugar ang idinulugad ng gobyerno sa Pilipinas para hanapin ang tinaguriang most wanted sa Pilipinas. Sinisilip din ang ilang bansa sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia kung saan umano siya may negosyo. Pero ngayon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na bineberipika nila ang impormasyong may sighting umano kay Ang sa Vietnam. Wala siyang record sa BI na dumaan so most probably sa backdoor siya dumaan doon sa Mindanao part. Ayon kay Sec Rimulya, kung naroon nga si Ang ay mag-a-apply agad siya ng extradition para mabalik si Ang sa bansa. It is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. We have to verify first through back channels kung ano doon talaga. Then we will file the appropriate actions after. Umaasa naman ang kalihim sa pakikipagtulungan ng Vietnam. Mahirap doon kasi communist ang government doon so very strict sila sa law and order. So I don't think na makakatayo siya ng negosyo ron. Hinihintay pa raw ng DILG ang paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Ang na may patong sa ulo na 20 milyong piso. Pagtiyak naman ng NBI, sinisilip nila ang impormasyon. Anything is possible right now. Sabi ko naman palagi, yung borders ng Pilipinas madaling pasukan at labasan eh. If there's a lead, then titingnan natin. Tuloy-tuloy pa rin naman yung follow-up. I created a team to monitor tsaka matrace kung nasan talaga siya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi ipagbabawal sa Pilipinas ang online game na Roblox. Ayon yan sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang inanunsyo ng DICT. Kasunod ng pakikipagpulong sa kanila ng pamunuan ng Roblox. Kasama po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, law enforcement agencies at pribadong sektor. Inilatag ng Roblox sa pulong ang mas mahigpit na safeguards sa kanilang platform, kabilang ang striktong monitoring, reporting mechanisms at age-appropriate content controls. May information campaign din sa April 12 para gabayan ang mga magulang. Giit ng DICT, mananatiling pangunahing prioridad nila ang kaligtasan ng mga kabataan. Ang mga hakbang na ito'y bunsod ng mga reklamo na nagagamit umano ang game para makausap umano ang mga batang players ng ilang matatandang gusto silang abusuhin o gamitin sa karahasan. Good evening mga kapuso! Busy man sa mga sunod-sunod na projects. Health is wealth pa rin ang mantra ni Sparkle star Sanya Lopez. Kailangan daw ito lalo't mapanghamon ang kanyang mga ginagawang role recently na kanyang lubos na ipinagpapasalamat. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinasaya ni Sanya Lopez ang kanyang supporters at fans sa isang recent event sa isang mall sa Mandaluyong. Bigay todo si Sangre Danaya sa kanyang song and dance number. Bukod sa pagiging parte ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre, may upcoming movie rin si Sanya kaya puno raw siya ng pasasalamat. Super happy talaga ako, no? Ang dami mga blessings na dumadating sa atin, lahat talaga ng mga projects, diba, binibigay sa atin, and I'm so thankful talaga, wala na ako masabi po. At dahil sunod-sunod ng trabaho, priority rin daw ni Sanya ang kanyang health and wellness. Madalas daw siyang nag-workout, hindi lang daw in preparation for summer. Dapat lagi kang fit, especially sa klase ng trabaho natin now. We need to be healthy and fit at the same time para mas magaan din sa trabaho natin, kinikilos natin every day. Tsaka yung ang dami ng mga Filipinos now na very health conscious. Ibinahagi naman ni Sanya ang kanyang working experience kasama ang co-star sa movie na Midnight Girls, kung saan gaganap siya bilang isang entertainer sa Japan. Kasama niya sa movie sina Jody Santa Maria, Loisa Andalio at Jane Oineza.
Super okay sila. As in, ang galing-galing nilang makisama. I didn't expect that kasi I'm from other network, diba? Siyempre, kapamilya sila, kapuso ako. Siyempre, nag-a-adjust din ako. Pero, ang bilis rin nila mag-adjust. Alam mo yon, yung hindi nila pinaramdam na galing ka sa ibang network. So, parang matagal na kami magkakaibigan. Sa ngayon ay exploring the beauty of China si Sanya. Sa Instagram, ibinahagi niya ang ilang snaps sa kanyang trip. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.